Yes! September 3! Ngayong September 3 na po, mag-stream ang collaboration, Toraya collaboration ng SB19. Yes! SB19 at ni Jake ang ano, J tapos baliktad na A, K-E. Si Jake po ay isang American, si Jake Dodge Lawson, known professionally as Jake, is an American singer, songwriter, producer, and social media personality. Yun, di ba? Kilala siya ngayon. Ang kanyang latest na single ay Golden Hour na nasa top ng Billboard ngayon. At ngayong September 3 nga, by the time na sana bago dumating yung September 3 ay napanood nyo na po itong podcast na to para rin po yung mga kababayan natin at mga kaibigan, mga kapwa Pinoy na talaga namang bonggang-bonggang sinuportahan ang pagtatag World Tour Concert ng SB19 sa iba't ibang dako ng Amerika, ng Canada, ay muling sana mapanood nyo to. Oo, di ba? Mapapanood nyo ng September 3 at 8:30 morning Philippine time. So hindi natin alam kung anong oras dyan sa Amerika. Nag-collaborate na sa ang Jake at saka ang SB19 last July para sa remix ng doon nga sa Golden Hour na sinasabi natin na bagong single nito ni Jake. And dahil doon, dinagdagan ng mga nilagyan ng mga Filipino verse, ginawan sila ng touch ng Pinoy at saka yung tatak ng gento tuloy, tatak ng SB19 na upbeat and everything, di ba? O yun, masaya lang tayo kasi itong si Jake ay kilala rin to bilang bilang nakakahilera at nakakakolab ng mga ilang BTS, na mga kagaya ng NLE, Chopa, Kodak Black, Munilong, ni Charlie Puth, no? And SB19 nga. O, di ba? Pagkatapos, ang saya lang kasi ang ganda ng mga balitang na ba nakakarating sa amin with SB19. And ito nga si Stel na isa sa mga members po nito at tumatayo at isa sa mga judges ng The Voice Generations. Ang dami rin yung sinishare na kwento, but the thing is, medyo naka-embargo yung mga kwento na yon dahil syempre, pas pinopromote yung The Voice Generation. At alam naman naming mga fans ng 18 at saka ng Mahalima na ang mga ganong bagay kasi may kasunduan kasi franchise nga po ng GMA7 yung The Voice Generation, hindi nga naman pwedeng basta-basta na lang na ang uunahin mong ilabas ay yung mga nangyayari sa SB19 kasi si Estelle part ng grupo, pero since may sarili na silang management ngayon, may mga PR component doon na alam mo yung pinagtatagpi-tagpi at inuugnay nila para syempre ang ipinopromote na una yung Voice Generation. So gano'n lang talaga kasimple yun. Kaya nakakatawa, natutuwa po tayo kasi na dahil nga sa kanilang matagumpay na pagtatag World Tour Concert, mas lalong, sabi nga namin sa mga nauna namin podcast, na nagkaroon ng brand ang K-pop, ang kagaya ng boy band na ito, lalo pat Pinoy na nakilala sa iba't ibang panig ng mundo, at ang daming gusto makipag-collaborate sa kanila, 'di ba? At hanggang ngayon yung kanilang single na Gento ay talaga namang pinag-uusapan. Ang dami ng mga collab na nakikita natin dito. In fact, sa isang artikulong nabasa ko nga, ayon dito sa aking notes, sa Amerika, SB19 shut down Hollywood Boulevard to film a music video and perform some of their hit songs. O, di ba taray nun? They also appeared on morning shows in Los Angeles and New York. Yung binilita natin last time, di ba yung nasunod na sa Good Morning America, something sila. Thousands of fans of SB19 trooped to Toronto for the Filipino boy band's Pagtatag World Tour. This was SB19's first concert in Canada, and devoted fans collectively called 18 could not contain their excitement with the group's visit. O, di ba? Ang saya-saya lang. Talagang ako, hoping one day makakatrabaho din namin sila at malay mo, maidirect natin sila sa kanila mga future shows, dahil nga hindi lang sila mga huwaran, hindi lang sila yung mga matatawag nating inspirasyon, kundi talagang mga totoong Pinoy na dala-dalay lagi yung pride, honor, and
tatak Pinoy na talagang pag sinabing SB19, unang naiisip ng non-Pinoy fans or mga non-Pinoy na mga believers ay ang Philippines. 'Di ba? Ang taray noon, ang taas ng level, ibang klase yung naabot na yun eh. Kaya wala pa kaming nakita, with all due respect sa amin pong matagal-tagal na ring pagko-cover ng Philippine Entertainment Media or Medium, na kasing lakas ng SB19 ang impact sa global world. Although in all fairness naman, and with all due respect sa mga nauna, like yung Eraserheads o kahit yung mga solo artists or solo performers, the likes of Miss Pilita Corrales, sina Nora Honor, kahit sina Elizabeth Ramsey, yung Raycard Duets nung araw na talagang kilalang-kilala sa Las Vegas, hanggang kina Lani Misalucha, Regine Velasquez, and so on and so forth. Pero as a band, boy band, as a group, na talagang wow, na penetrate yung international market at na-appreciate and na-admire at ginagaya at ginagawang ehemplo ng kanilang music, yun yung SB19. Diba? In fact, may nakita nga ako ditong isang article na sa Korea, sa bansang Korea, kung saan talaga masasabi nating nagsimula itong mga K-pop na ito, itong mga boy band na ito. May ibig sabihin namin ng nagsimula is umusbong, lumago, yung talagang nagkaroon ng global world. Yung global attention, yung talagang lahat ng tao tinutukan, tapos in-idolize, ultimo mga simpleng merchandising items nila, at mga kung ano-ano pa ay talagang pinapatronize ng iba't ibang lahi sa buong mundo. Ngayon, dito sa isang artikulong nabasa namin, naging summer song or sumikat, naging summer song, correct, ang Gento, at sa Korea nga ay ito na ang ginamit na nila, talagang binigyan ng kanilang flavor, ng panlasa, ng kakaibang atake ng mga kilalang K-pop o Korean celebrities, yung Gento. Na may 10 nga dito minention, at sana ma-pronounce ko ito ng tama. Nandiyan dyan unang-una ang 80s, ATEEZ, o 80s, Sun as yung 80s, I'm sure, I believe this is a group, tapos si Sun. Si Sun ng 80s, ginawa yung TikTok dance na to, TikTok dance challenge na Gento. Ginawa rin yan ng Zero Base 1, ZB1, na sina Song Hanbin and Park Gun-wook. Si Park Gun-wook, parang kakalawa kilala ko, naririnig ko pangalan ni Park Gun-wook eh. Si Song Hanbin at saka si Park Gun-wook ng Zero Base 1 or ng ZB1, ginawa din nila yung challenge ng Gento na yan. And then and Teams K, hindi ko kilala kung sino yun. And then nandiyan din, ginawa din yan ni D ng Just B. Tama ba ako? DY ng Just B. Ginawa din yan ni One Hong and ni Lido ng One Us. Di ba? Tara, yung mga grupo-grupo talaga gumagawa. One Hong and Lido. Ginawa rin yan ni Minzy ng 2 and 1. Di ba? 2 and 1 group. Tara, bongga, mga kilala. Tapos si Beijing Yang ng CIX, ginawa din yan. Ginawa rin yan ni Johan ng WEI, Way ba ang basa doon? And then si Leia Navab Yuning, formerly Vivas J. Leia. Okay. And si Yung Jun and si Taeyong ng Gravity. Ang taray! Ganon kasikat nga yung kantang yung Gento pa lang yan, isa pa lang pinag-uusapan natin. Tapos in the previous podcast natin, ang dami binanggit dito mga collaboration with Koreans, with Sarah Geronimo, tapos kinuha silang endorser nung isang malaking brand ng gadget or ng television, di ba? Yung Acer, tapos meron pa. And patuloy na umaani ng tagumpay at nagbibigay ng karangalan po sa bansang Pilipinas yung grupong SB19. In fact, sa isang lugar din sa Korea, kamakailan kasi may nakita rin ako, may
may naano rin ako, nag-trending din yung Aling Mierna. Si Aling Mierna is a Filipino wife na ang daming followers sa kanyang TikTok account. Tapos parang big fan din siya at follower din siya ng SB19. Pero may isang grupong mga Pinoy, is it Horizon? Horizon, yung may 7 na tama. Yung Horizon ng mga Pinoy na talaga namang despite the fact na ang higpit-higpit kasi talagang ang mga Korean pag mga Korean promoters or Korean handlers ang may hawak sa mga ganitong talent na mga Pinoy, talagang sinusunod nila yung protocol nila doon na hindi sila basta-basta pwedeng kunan ng picture, hinga ng mga video greetings, etc. etc. Pero itong si Aling Mierna talagang siya, dead ma siya, chuchu. Pero sumunod naman siya sa protocol, kaya lang naging super proud siya na nanawagan siya na sana suportahan din itong grupo ng Horizon kasi gaya nga ginaya niya doon sa inspiration na binibigay ng SB19. O yun ang gusto nating puntuhin doon. Diba, saya lang. And kami bilang dito sa Unbearable Channel na kahit medyo na po kami, past our age na, natutuwa pa rin po kami na ang kagaya ng SB19 ay nagbibigay sa amin ng kakaibang sigla, kakaibang kabataan, kakaibang energy na ang feeling namin mga lang kami 19 years old, mga 22, kahit idoble pa po na ninyo yung mga number na sinabi namin, lampas na po doon ang edad namin. Kaya sa mga matutuwa dyan, congratulations sa ating lahat. And again, SB19, we wish you all the luck, good health. Sana naman ay talagang lagi kayong nakakakuha ng tamang tulog, pahinga kahit papano. Dahil alam namin sa sobrang busy ninyo at sa dami ng mga humahanga sa inyo, talaga namang hindi rin naiiwasan paminsan-minsan. Lalo na wag kayong magkakasakit. And syempre pa, yung pag-iipon, yung importante yon sa bilang mga individual din ng mga tao, may mga pamilyang sinusuportahan. Sana natutupad ninyo at naaabot ninyo yung mga pangarap ninyo. Good luck uli sa inyong lahat. Maraming salamat po. Ako po ang inyong lingkod, Papa Unbettable Ambet Nabus. Mga ka-18, kamahalima, SB19 supporters, thank you very much. Maraming salamat.